Ito po isa pang istorya na nanggaling, karumaldumal na kwento na nanggaling po sa flood control na iskandalo na pagnanakaw sa flood control. At sa pagkakataong ito, ang ating pag-usapan ulit ay si Congressman Arjo Atayde na bumuto pa kanina para maging speaker si Boji D. ng Isabela. At ano pang bagong kwento nga niya, yung kapatid niya si Jella Atayde ay 21 years old pa lamang, nag-aaral pa sa kasalukuyan sa De La Salle University. Akalain mo estudyante. Sabihin natin magaling siya, marami siyang kinikita. May sariling helicopter. Saan nanggaling helicopter? Hindi ba kaya nanggaling yun sa kita ni Arjo Atayde sa flood control projects? Na tandaan mo, marami siya sinabi niya na hindi niya kilala una si Carly Diskaya. Pero nung may pakita ng mga netizens sa mga pruweba na nagkasama sila sa litrato ni Carly at saka ni Sarah Diskaya, ay gulantang siya. At ito naman yung kanyang asawa na produkto talaga ito ng kulang sa edukasyon. Hindi man lang marunong gumalaw kung paano gagalawin ng isang misis kung sakasakali ang kanyang mister ay nasasakdal. The best way ay tumahimik. Pero sa kanya, nagsalita siya na dinipensa niya yung kanyang asawa ay santo na hindi gumagawa ng pagnanakaw. Kaya lalahanin niya yung tatay ng kanyang asawa ay kidnapper. So, dapat inisip niya yung gano'n. Pagkatapos, lumabas sa huling vlog ko, nakabili sila ng bahay, nanay tatay niya, sa France, sa Cannes, France. Ang mamahal ng bahay doon sa Cannes, France. So, ngayon, at kung gano'n, kailan nabili yun? Noong panahon na congressman na po si Atayde. So, ibig sabihin, meron tayong sitwasyon na pwedeng mangyari po na yung mga proyekto ni Atayde ay puro guni-guni or ghost projects. Pinalabas na lang natapos na. Tapos, maghatian sila ng mga kontraktor at saka siyempre kasama dyan ang district engineer at saka iba pang mga engineers. So yan po, kasi hindi po mababayaran ang mga lahat ng proyekto kung walang perma ng lahat ng engineer na project engineer na nagpapakahirap doon sa ilalim ng araw at saka siya nag-check kung tuloy-tuloy ang proyekto at saka yung construction engineer, quality control engineer, lahat sila pipirma bago pipirmahan po ng district engineer. At kung mapirma ng district engineer, babayaran ng kagad ng kontraktor. At ang kontraktor naman, pag makatanggap ng bayad, ay ibibigay kagad doon sa congressman na may-ari sa proyekto. Isa sa nakita na kanyang kontraktor ay Wawa Builders. Alam naman natin na Wawa Builders ni Mark Arevalo na umiiyak pa nga noon halos na walang proyekto sa Bulacan. Tapos kontraktor pala siya ni Arjo Atayde. At saka yung Diskaya couple ay kontraktor niya rin. Minsan nagsabi rin siya sa hearing, nagsabi si Curly Diskaya na nagbigay siya ng 60 million pesos doon sa tatay ni Arjo Atayde kasi ang lahat ng kanyang binibigay na pera para kay Arjo ay dinadaan doon sa tatay. So, tandaan niyo po, ladies and gentlemen, itong mahirap kasi sa pera. Pag malakihang pera, pag sinabi mo, pag pinag-usapan natin 50 million, yung 50 million, equivalent po yan sa 50 kilos. So, may malaking, ang mga Diskaya couple, ay may malaki silang mga maleta-maleta. Yan paglalagyan po ng mga pera na idinideliver o hinahatid nila sa mga politiko. So, yung may malaking mayroon yung malaking mga maleta o ano na ang laman niya na 100 milyon. Kayang-kaya. So, yan po ang ating nakita na ito si Arjo Atayde. Huwag nyo na iboto dyan sa First District, Quezon City. At saka kahit konsyal, ay sobrang kurakot numero 1 to. Tapos niluloko nyo lang ito si Maine Mendoza. Ang ganda ng pangalan ni Maine Mendoza na maraming sariling kita.
Tapos may balita ko may 5 siya sarili niyang negosyo na 5 McDonald's branches. So, ito naman, gusto nilang ididiin na malaki din daw kinita ni Arjo bilang artista. Naku, hindi po. Sana hindi na naging politiko si Bong Revilla kung malaking kinikita na sa pagka-artista. Hindi na sana magpopolitiko yan si Lito Lapid kung malaki ang kinikita sa pagka-artista. Ang tanging artista lamang na alam ko na hindi naging official pero sumubok. Hindi lang yung official pero sumubok at pinakamalaking kinita ay si Fernando po Gijon lang. Namatay nga lang siya. Tumakbong pagka-presidente sa huling bago siya namatay, hindi naman siya nanalo. So, big sabihin, hindi siya nasubukan. Ang kanyang kinikita po ay galing sa kanyang pag-endorso ng lifetime endorsement ng 1 billion contract niya sa San Miguel Corporation. Wala siyang ibang gagawin kundi i-advertise lang niya laging ibang may pinagsamahan. At so araw-araw yun, ini-endorse niya lagi yung San Miguel Beer. So siya lang po ang artista na totoong kumikita. Yung iba po ay wala, peke, kwento na lang yan. So ito si Arjo Atayde, imposible nakita, hindi naman siya magkagalingan na artista, hindi naman siya sikat. So tingnan natin ngayon itong helicopter. Welcome to the helicopter. Take a ride sa helicopter po ni Jela Atayde na kapatid po ni Arjo Atayde. Ito. O hindi yan. Not that one. Cancel mo na. Okay, ito na. Yan, tingnan natin. Oh my God, nadaanan natin yung building na... Hindi na natin i-sound kasi magka-copyright strike ako. So, yan po, lumilipad sila. No? 23 reasons siya nakalagay dito, pero 21 pa lang sa ayon sa no. Yan ang helicopter ni Jela Atayde na kapatid ni Arjo Atayde. So, sariling helicopter. Pupunta lang sila doon, papunta doon. O, kita mo? Ang ganda ng lugar nila, no? Kung saan man yan, hindi ko alam. Okay, nakita na ninyo. O yan, sino to? Si Bernadette Sembrano. Tinutur pa niya si Kuan, Tinutur ni Jela at ID si Bernadette Sembrano. Ay, kita mo. Yung piloto nila. Lumilipad sila, dumandaan sila sa mga ang bilis nila, yung mga dinadaanan nila, yung mga building. Ayan. Ang bilis 30 minutes lang. Tingnan natin kung may sounds. Ayaw kong patugtugin. So, anyway, punta tayo dun sa ikalawang Okay. Ito pa, isa. Yay! Nandito tayo ngayon. Welcome! Sige, papasok tayo at mag-house tour tayo. This is a day in the life of Jela Atayde. You're surrounded with beautiful things. Bakit grounded yung pamilya kahit na ganito yung meron kayo? I think it's because my parents worked their way up, ate. They know what it's like to have nothing. Biglang sikat nga ba ang nude gel? Magkano kaya ang isang halaga ng isang... Good afternoon, everyone.
Sige, papasok tayo at mag-house tour tayo. This is a day in the life of Jella Ataide. You're surrounded with beautiful things. Bakit grounded yung pamilya kahit na ganito yung meron kayo? I think it's because my parents worked their way up, ate. They know what it's like to have nothing. Biglang sikat nga ba ang nude jet? Okay ang alam ba kung ano magkano halaga? Pinakamurang Sikat nga ba ang nude jet? pinakamura po ang na na pinakamurang helicopter, tingnan natin. So, ang pinakamurang helicopter po ay nakalagay dito sa search ko, 28 million pesos. So, kahit 28 million pesos sila, ang pangalan nun is Robinson R44 Raven 2. 4-seater na helicopter. Estimated price niya sa United States na pera, $500,000. Ang inyong mga Bell helicopter ay $3.1 million. Pero mas mahal pa Airbus na helicopter, H125, ay nakapresyo ng 135 million. Pero mayroong Sikorsky. Ang Sikorsky pala na helicopter ay 730 million. So, ganun po yun. Pinakamura na lang na helicopter, 28 million. So, yan po ang bata-bata pa, wala pang trabaho. 21 years old, nag-aaral sa Lasal. Yan ba, Arjo Tadi? Kung baga ang tawag ito, Nepo Sister. Kita niyo yung Nepo Sister? Napakayaman na ng Arjo Tadi. Paano maniniwala ba kayo dyan? Si Congressman Arjo Tadi ay inubos niya ng pera sa baha. Ito, ipapakita ko rin sa inyo yung The Ataide family. Dali lang. Medyo tawag nito nag-freeze yung aking computer. So, hopefully, matuloy-tuloy ito. In-expect ko baka mamamatay na itong computer ko eh. Yan. Mag-close ata yung ko eh. Mag-off ako ng iba. Ito na. Bumalik na tayo. Salamat sa Diyos. Okay. So, yan po, ang pinakasimpleng message na dito. Una po, ay hindi kaya, sigurado kong hindi kaya ni Jella Ataide, na kapatid ni Congressman Arjo Ataide, na bumili ng helicopter. Pinakamura po ay 28 million pesos. Grabe. Ganon kaluho. Tapos ibig po sabihin, noong hindi pa congressman si Arjo Ataide, ay wala naman silang nabiling ganong yaman. Hindi naman nakabili ng mansion doon sa Cannes, France. Ito yung tatay nanay ni Arjo Ataide noong panahon na hindi pa siya congressman. Saan ang galing yun? Huwag mo sabihin na pera ng tatay at nanay niya. Ang tatay niya po ay well-known po na kidnap group ng Ataide group na nangingidnap nung araw.
So, kriminal. So, ngayon, itong hindi ko siya sinisiraan kasi ito talaga, imposible po mangyari na makakakuha ka ng na mga helicopter, makabili ka ng mansion sa France. Ilang Pilipino kayo bumibili ng mansion sa France? Sila lang ang alam ko eh. So, ano pang ibang nakikita? Yung karangyaan nila. Ang pagpakasal pa lang ni Arjo at Eddie kay Maine, napakatindi po ang gastos. Milyon-milyon ang gastos. At ninong nila si Tambaluslos. Ha? Bakit kinuha? Unang tanong, bakit kinuha ni Arjo na ninong si Tambaluslos? Kasi pinapamper siya ng mga projects. Tapos dinidiskarte niya mga project na hindi na tinatayo. Pinapatayo, hindi na. Kobra na lang ng kobra. So, hindi ko lang alam kung alamin ko kung ilan ang total na projects na naibigay sa First District. Flood control projects to First District of Quezon City. Ay umaabot sa records ay 331 flood control projects amounting to 17 billion pesos. Nako, 17 billion pesos pala. First district pala ng Quezon City. Mula to 2022 hanggang ngayon. So imagine what a money can buy. Ganun po. Na ito, bastusan na rin talaga ito. So, hindi ko alam kung paano ba ito makarecover sa Main Mendoza sa ginawa. Total, marami naman kayong pera at humanda na lang kayo kung kailan darating ang summon at kakasuhan kayo ng krimen. Ang problema ko lang po, sa ngayon, wala pa pong politiko na nabibilanggo sa pagnanakaw. Tingnan mo, si Jinggoy, kinasuhan ng plunder, 2 beses, hindi man lang natalo. Ang natalo lang si Erap. Pero si Erap naman ay napardo naman ni Gloria ng isa pang magnanakaw. Si Bong Revilla, nanalo. Kahit na nag-utos pa yung Sandigan Bayan na na hindi siya guilty sa tinatawag na malversation at saka sa plunder, pero pinapasauli pa ng Sandigan Bayan ang 124,500,000 pesos. Si Enrile, hindi na nasintensyan. Yung kanyang chief of staff na si Gigi Reyes, hindi rin nasintensyan. Ganun po, ang hirap po talaga. Kailangan na talaga ng testigo. Sa ngayon ay, kailangan may testigo tayo ng mga kontraktor. Kaya yan po ang katalinuhan sa likod kung bakit natutuwa ako ng umalok ng sarili nila si mga Diskaya na magiging state witness. Kung sila titisigo, lahat po ng sasabihin nila sinisiguro kung makukonvict. Yan po kapalit ng ikukonvict. Ang problema naman ito, pinoprotektahan naman ni Tito Soto yung kanyang inaanak na si Arjo Atayde at saka si Tambaluslos sa pamamagitan ng hindi pagpirma sa rekomendasyon noon ni Senator Marcoleta na gagawin state witness protection program mag-ibigay sa kanila na Diskaya family. Kita mo yung nagkukunwari na magaling si Soto, kaya birahin ko na yan sa sunod ko na pag-vlog. Bukas po, para matulog muna ako. Maraming salamat po at yan po ang ating pag-usapan sa ngayon at magtatawag na ako ng iba si Bali Villa. Talagang sabi ni Villa, talagang napakayaman ng Pilipinas sa dami ng bullying na wala sa kaban ng bayan. Ang problema pag na-bankrupt ang gobyerno. I love TV Patrol. Marilyn Bundok. Hello, good morning, Dr. Toto. Pagtulungan po natin ito, Pastor Rodi Rabi. Kung ganoon, corrupt din ang Artaydi.
kay swapang nila sa panalo ng bayan galing sa ghost flood control. Grabe maraming pinayaman ng flood control na projects nito. So Michael Hackett, katoto, ang totoong tagapaglingkod ng ating bansa. Hindi lang po, dito lang ako, taga-vlogger ng bansa ako. Rudy Rabi, imbestigahan ang mga taga-Taidi. Galing pambili sa mansyon sa France, helicopter ng anak ni Taidi. Grabe. Edgar Nacion, Dr. Toto, good morning po. Pastor Rudy Rabi, good morning. Tapos, sino pa si Marilyn Bundok, sino pa iba? William Manansala, good morning sa inyo. O sa mga team replay, kasi alam ko tulog naman lahat habang nagbablog ako nito. Huwag nyo pong i-skip. At please lang, total 100, nakaabot na ko po ng 100,000 mahigit na subscribers. At hiningi ko pa sa inyo, tulungan nyo ako ng tulungan pa para kapag malay nyo, pag umabot 10 million ang subscribers ko, pwede na akong lumaban pagka-presidente. At kung presidente na ako, yun lamang ang tanging chance ng Pilipinas na magbago ang buhay. Magbabago, papaganda. Ang unang gagalawin ko dyan, babaguhin ko ang sistema ng katarungan na kung saan na maghuhusga yung mga tao na, hindi na yung judges na mabibili, hindi yung mga ombudsman sa ngayon, hindi rin nabibili rin. So, mga walang kwenta lahat, babaguhin ko lahat yan. At tao na ang gagawin ko, maghusga sa ombudsman, maging maghusga, tagahusga sa korte, tagahusga para sa Office of the Prosecutors. Magandang umaga po lahat. Sana pipilitin natin ito matutupad ang ating pangarap. At ang number 1 na paraan, kaya kampanya lang po. At maging member sana kayo na aking channel para madudugtungan ang ating resources para sa paano magiging mapalaki ang ating lakas. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat.